Mega love shoutout, Mapsat. Kung makatawag si Cayetano kina Lacson, Gatchalian, Soto ng tuta daw ng Malacanang, siya rin mismo, no, mga kakabsat, nakaluhod kay Duterte na parang aso. Naku, bakit nga ba, attorney? Pakinggan natin. Binanatan ni Talking Show My Chow Fan. Binanatan ni speaking of Alan Peter, Mapsat, nagtuloy-tuloy na naman yung live stream, ha? Ay, Diyos ko po. Sige, attorney. Banat. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Punto Diretso tayo. Punto Diretso. O ito mga kabunyog, ang topic ko ngayon. Tungkol sa tungkol sa pagiging aso ni Cayetano. Sino ba ang gumamit ng term na aso? Actually, ang gumamit ng term na yan si Cayetano mismo eh. Lagi niyang inaatake ang Senado. Ang sabi niya, ang Senado ngayon ay Senado ng Malacanang. Kasi tuta daw ng Malacanang ang mga senador ngayon. Yung liderato daw ng Senado ay tuta ng Malacanang. Sabi niya, si Soto tuta yan, si Gatchalian tuta yan, si Rapi Tulfo tuta yan. Pero si Erwin Tulfo daw, hindi na yan tuta ng Malacanang. Tuta na lang yan ni Lacson. Kaya si Lacson, hindi na daw yan simpleng tuta, aso na yan. Aso na yan. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Yung totoo. Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yung kontraktor na balik-balik sa office mo. Yung kontraktor sa party. Marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba. Di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson. Aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Dahil basahin mo na lang yung affidavit. Uy, Alan, Petra, sabihin mo kay Marcoleta yan. Kasi mas kabisado pa ni Marcoleta yung affidavit. Na mga surprise witness niya. Ay, Diyos ko po. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pakakasuhan, plunder pa. O ngayon, dahil siya ang gumamit ng term na yan na aso, at laging niyang sinasabi na ang mga senador ngayon, yung bagong liderato ng Senado, sila Soto, Lacson, Gatchalian, ang mga ito daw ay hindi independent, hawak daw sa liig ng Malacanang. Kaya parang mga tuta daw ito. At si Lacson daw ay aso. Kasi malaki na daw ito, hindi na daw ito simpleng tuta. So ngayon mga kabunyog, itong picture na ito, matagal ko na itong hinahanap. O ngayon, nakita ko na. Nakita nyo dyan si Cayetano, grabe. Tingnan nyo kung paano magmano kay Digong. Di ba mga kabunyog? Tingnan nyo kung paano magmano kay Digong. OA, overacting. Nung presidente si Digong,
Grabe ang kanyang grabe ang kanyang pagsunod kay Duterte, kay Digong. Makikita nyo naman yan kung paano siya magmamano ka lang, kailangan pa bang ganyan? Masyadong madrama, masyadong OA. Pero pinapakita diyan kung ano ang relasyon niya kay Digong. Ang relasyon niya kay Digong, siya ay tuta o aso ni Digong. Kaya yung inaakusahan niya ngayon na ang Senado, ang liderato ng Senado ay hawak ng Malacanang, tuta ng Malacanang, aso ng Malacanang, ay ganun din naman siya. Ganun din naman siya noon. Naging siyang speaker ng House noon. Ayaw niya nang bitawan yung pagiging speaker niya, yung usapan na term sharing nila ni Lord Alan Velasco. Kung hindi pa siya sinabihan ni Digong na i-honor yon, hindi siya susunod. Kaya kung inaakusahan niya ang mga senador ngayon sa pangunguna nila Gatchalian, Soto, Lacson, Tulfo, na ito umano ay mga tuta ng Malacanang, at si Lacson umano ay aso, kahit naman siya aso rin ni Duterte. Aso din siya ni Duterte. Kaya ito namang si Cayetano, kung makapagsalita, akala mo naman napakalinis niya. Akala mo naman napaka-independent minded niya. Hindi. Tuta o aso siya ng Duterte. Yan ang malinaw dyan. At paano yan makikita? O tingnan nyo kung paano siya magmano kay Duterte. Ang ibig sabihin niyan na ganyan ang estilo mo ng pagmano kay Duterte, grabe ang ano mo dito. Grabe ang pagturing mo dito na anumang ipagawa sa iyo gagawin mo. Tutok yan. Kaya nga si Cayetano hanggang ngayon pinagtatanggol ang drug war ni Duterte, yung mga extrajudicial killings ni Duterte, kahit na nahaharap na si Duterte sa ICC. Kung makapagsalita si Cayetano, wala silang pagsisisi. Actually, dapat nga napasama ito si Cayetano doon sa ICC. Kaya lang parang nung naging nung naging DFA secretary ito, hindi na tayo member ng ICC. Sabay-sabay sa good vibes. Pero itong si Cayetano, talagang hindi tulad ng sinabi niya kay Lacson. Kung tinawag niya si Lacson na hindi simpleng tuta, kundi aso, ganun din naman siya eh. Pagdating sa Duterte, lalo na kay Digong, aso din siya ng Duterte. Ano bang sinasabi ni Cayetano? Kung makapagsalita siya, parang napaka-independent niya, na hindi siya hawak ni numan, na hindi siya panatiko ni numan. Ay diyan pa lang sa picture makikita niyo na kung anong ginagawa niya, paano niya sinusunod si Duterte. Magmamano lang, talagang iniyuko ng todo ang kanyang ulo. May mga pagkakataon pa yan, hindi pala may mga. Sa halos lahat ng pagkakataon pa, lumuluhod yan, mga kabunyog. Lumuluhod yan si Cayetano. Lumuluhod talaga yan. Kaya yung kanyang mga atake sa liderato ng Senado ngayon, na tuta daw ito ng Malacanang, wala namang wala namang kasi mas kahit naman siya, alam niya naman yan ni Cayetano na wala namang liderato ng Senado o ng Kamara na kalaban ng Malacanang. Siyempre hindi naman papayag ang Malacanang, ang administrasyon, na ang mga namumuno ng Senado at ng Kamara ay hindi kasundo o kakampi ng Malacanang. Normal nang aasahan yan kahit siya si Cayetano nung panahon ni Duterte. Kaya nga si Duterte, kung anong ipinagawa sa kanila, ginagawa nila. Nung pinasarado ni Duterte ang ABS-CBN, ginawa ng Kamara yan. Sinong nagmaniobra sa Kamara noon? Sila Mike Defensor, sila Marcoleta. Nung kakasuhan si Laila de Lima, sino ang nag-imbestiga
sa kamara para madiin si Leila de Lima, mga kongresista rin. Kaya ano yan, yung sinasabi na yan ni Cayetano na ang Senado daw ngayon ay tuta ng Malacanang at si Lacson daw ay aso, para naman kung siya'y makapagsabi, hindi rin siya ganun. Mas malala pa nga siya. Kaya dapat, bago sana siya nagsalita ng ganun, umarap muna siya sa salamin. O tingnan nyo yung ano na yan, tingnan nyo yung pagyuko niya na yan. Anong ibig sabihin yan? Hindi lang siya simpleng tuta ni Duterte, aso pa. Iyan ang malinaw dyan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. Alright. So ito talagang si Cayetano, di ibang klase talaga, makalugod kay Duterte, kala mo. Santo! Diyos ko po. Alright. Next topic tayo. Last two topics tayo, Mabsat, to, kasi may habol na ako nas alas 5. Okay, last two topics tayo. Countdown ulit tayo, Mabsat. Again, shoutout sa mga bagong pasok. May kalab shoutout po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe.